Hello po mga ka-recap at salamat sa pagbalik sa ating channel. Ipagpatuloy na po natin ang kwento ni Vlad. Pagkatapos nga ng mga pangyayari sa Derimar at ang pagkuha ni Vlad ng panyo sa kamay ni Alicia ay pinaaalahanan siya ni Joseph habang pabalik sa Sturma. Doon din nalaman ni Vlad na siya ay naging isang honorary knight. Pero sinabi ni Joseph na ito ay limitado lamang sa mga lugar kung saan kilala ang pangalan ni Alicia. Hindi pa rin makapaniwala si Vlad na kahit isang honorary knight lang ay mararating niya ito. Dagdag na sinabi ni Joseph na kikilalanin siyang isang tunay na kabalyero sa Derimar sa pangalan ni Alicia. Pero sa ibang lugar na hindi pa abot ang pangalan ni Alicia ay hindi pa rin siya isang kabalyero. Ito ay dahil bago pa lang na naging baron si Alicia at kailangan niya pang palawakin ang kanyang impluwensya. Bumalik ang realidad kay Vlad at napagtanto na hindi siya basta-basta magiging kabalyero ng ganoon kadali pero malaking hakbang na ito sa kanyang buhay. Tinitigan ni Vlad ang panyo na nakuha niya kay Alicia. Napansin ito ni Joseph at pinayohan si Vlad. Kahit damali ang paraan ni Vlad sa pagkuha ng panyong ito ay dapat ingatan pa rin niya at hindi kailangang mawala, dahil ito ay hindi lamang isang panyo, ito ay dangal ni Alicia. Tinanong ni Vlad si Joseph kung ano ang mangyayari kapag nawala niya ang panyo. Simple lang ang sagot ni Joseph. Si Vlad mismo ang haharap sa responsibilidad dahil kinuha niya ang panyo sa pamamagitan ng dalawang kamay niya. Nakaramdam ng pangamba si Vlad dahil sa nakikita niya sa mga mata ni Joseph. Ibig sabihin lang nito ay hindi kaya ng kapangyarihan ni Joseph na iligtas siya kapag nawala niya ang panyo. Sinabi ni Vlad na hindi niya ito kailanman iwawala. May kinuha si Joseph at pinakita kay Vlad. Ito ay isang kontrata. Sinabi ni Joseph na natapos man sa hindi inaasahang pangyayari ang duelo pero dahil kay Vlad ay hindi na niya kakailanganin ang kontratang ito. Ang kontratang ito ay naglalaman at nagsasaad na si Alicia ay umutang ng 10,000 ginto sa Bayezid. Nagulat si Vlad. Sinabi ni Joseph na ito ay isang proteksyon para kay Alicia at sa mga sundalo niya kung nagkataong natalo siya sa duelo dahil siguradong sisuko si Alicia kay Endre kaya ito ang paraan para mailigtas siya. Pero syempre hindi totoong umutang si Alicia sa kanila ng ginto. Tinanong ni Vlad kung kailangan ba na isama si Alicia sa kontrata dahil kung natalo ito sa duelo ay ibig sabihin hindi na siya magiging baron. Sinagot siya ni Joseph, ito ay parang baga sa gitna ng mga abo. Isang tamang ihip lang ng hangin sa tamang panahon ay magbabagay itong muli. Katulad ng kay Alicia, kapag si Alicia ay nasa proteksyon at kamay ng mga Bayezid ay walang magagawa si Endre kung hindi ay mapre-pressure. Magulo pa rin ito para kay Vlad pero tila naiintindihan na niya ng kaunti kung paano nabubuhay ang mga nobles sa paghahanap ng katwiran at katarungan. Habang nag-iisip si Vlad ay nakaramdam siya ng kakaibang presensya. Tinanong siya ni Joseph kung ano ang problema. Sinabi ni Vlad na may narinig itong kakaiba sa kanluran. Inobserbahan ito ni Vlad para malaman kung ano ang mayroon doon, mga mandirigmang nakasakay sa kabayo at mabilis itong papunta sa kanila. Sumigaw si Vlad na may mga bandidong grupo. Handa na sanang bumunot ng espada si Vlad pero pinigilan siya ni Joseph. Planado niya na daw ito lahat bago pa man nagsimula ang duelo, ang mga mandirigmang ito ay lumuhad sa harap ni Joseph bilang pagbati. Ang isang kabalyero na maramaing peklat sa mukha, ay nagsalita, humingi ito ng paumanhin kay Joseph dahil medyo nahuli sila sa pagkolekta ng karapat-dapat na halaga. Matatandaan na ito din ang sinabi ni Godden ng Gaidar noon sa kay Vlad. May dalang itim na sako ang lalaki at tila ay mga dugo ito. Kinumpirma ni Joseph ang kabalyero kung ang nilalaman ng itim na sako ay ang kanyang ipinag-utos. Magaling ang pagkakatrabaho daw nito dagdag ni Joseph, pwede na daw siyang tumayo. Tumayo ang kabalyero at napansin si Vlad. Tinanong niya si Joseph kung ang batang ito ang vassal na tumanggap sa dangal ni Alicia gamit ang dalawang kamay niya. Nagkalat na daw ang balita sa ibang lugar. Siya nga sagot ni Joseph pero mamaya na daw niya kilalanin si Vlad dahil kailangan na nilang umalis. Nagkatinginan si Vlad at ang kabalyero. Iba ang nararamdamang aura ni Vlad sa kabalyerong ito at hindi ito katulad ng ibang kabalyero. Para itong puno ng panganib na katulad sa eskenitang kinalakihan niya. Iisa lang ang sinasabi ng instincts ni Vlad. Ang lalaking ito ay hindi dapat kalabanin. Tinanong ni Joseph ang kabalyero kung pabalik na sila ng Sturma at kung pwede ay sumabay na sila sa kanya. Sinabi ng kabalyero na kailangan nilang makabalik ng mas mabilis kaya baka mauuna na sila. Naiintindihan daw ito ni Joseph at nagpasalamat na lang sa kabalyero sa serbisyo nito.
sinabi ng lalaki na ginawa at tapat lamang siya sa kanyang tungkulin bilang lihim na espada ng Basid. Nagulat si Vlad sa narinig at tila ngayon niya lang nalaman ito. Sino daw kaya ang mga taong ito at ano ang laman ng itim na sako na dinala nila? Napansin ito ni Joseph at tinanong si Vlad kung interesado ba itong malaman ang nilalaman ng sako. Ito daw ay naglalaman ng mundo ng mga nobles. Malamig, brutal, at hindi mapagpatawad na mundo ng mga nobles. Sa mansyon naman ng mga Basid sa Sturma ay nag-uusap ang Count at ang kanyang katiwala. Sinabi ng katiwala niya na may mga peregrino na dumadaan sa kanilang teritoryo. Tinanong ng Count kung maganda ba na batiin niya sila. Saad ng katiwala ay hindi na kailangan ayon sa kanila dahil dadaan lamang sila ng tahimik at titingin sa dinaanan ng dragon. Ang dinaanan ng dragon na tinutukoy ba nila ay ang lupa kung saan dumaan ang earthworm. Sa isip ng Count, ang mga peregrino na ito ay mga boses ng Diyos na walang materyal na hangad sa buhay. Matagal na daw siyang hindi nakakakita ng ganito kasinserong peregrino. Tinanong ng Count ang kanyang katiwala kung ayos lang ba nabantayan at gabayan ang mga peregrino nang hindi nila nalalaman. Gagawin daw ito ng katiwala. Gagawin nila ito dahil karapatan at kaligayahan ito ng mga peregrino at nararapat lang na ibigay ito sa kanila. Maghahanda na daw ng preparasyon ang katiwala ng Count para dito. Nalaman din ng Count na ang kanyang pangalawang anak at si Vlad ay nagtagumpay sa kanilang misyon. Masaya na sinagot ito ng matandang katiwala. Sa loob din ng ulat ay may salitang nagpatibok sa puso ng matandang katulad niya. Sa isip ng Count ay ang Swordmaster's first code. Ito ang pag-alaga at paggabay sa mga batang may potential, kalaban mo man o kaaway. Matagal na umanong hindi ito naririnig ng Count at maganda sa pakiramdam. Sinabi ng Count na minsan na lang sa ganitong panahon na makakakita ng kabalyero na pinapahalagahan ng husto at tinutulungan. Sinabi ng matandang katiwala na siguradong magugustuhan niya ito kung nakita niya ang pag-usbong ng bata. Ayon sa Count ay hindi lang siya, maraming tao ang magugustuhan nito. Pumasok daw sa isip niya ang gintong henerasyon ng Basid. Sigurado siya na ang mga matatanda ay maghahanda ng treats para sa mga baguhan. Magugustuhan daw ito ni Joseph, dagdag ng katiwala. Masaya ang Count at sa isip niya ay nasa bingit na noon si Joseph at akala niya ay si Suko na ito. Pero siya ay gumapang at bumangon at nagdala pa ng isang kumikinang na bata. Mukhang marami siyang pag-iisipan. Dahil sa huli, isa lang ang kanyang pwedeng piliin sa kanila. Usap-usapan din na nakipagduelo si Vlad sa isang kabalyero at nalaman din nila na nakagawa si Vlad ng sarili niyang mundo. Ang ibig sabihin nila ay nakapagpalabas ng aura si Vlad. Meron ding hindi naniniwala na nakapagpalabas ng aura si Vlad dahil galing lamang ito sa squatter. Ang grupo naman nila Sovenin ay tahimik lang at hindi kumikibo. Biglang bumukas ang pinto sa mess hall at maririnig na nagrereklamo itong nagugutom na siya at halos isang buwan din bago siya nakabalik. Si Vlad pala ang pumasok at tila may iba sa ikinikilos ng mga kapwa niya vassal. Kahit ang mga ito ay galing sa mga matataas na pamilya o mayayaman, at ang kanilang estado sa buhay ay malayo man, hindi na ito mahalaga ngayon dahil tapos na ang away bata ng mga vassal. Ito ay dahil lamang sa pagdating ng isang bata na iba ang tinatapakang mundo. Maraming salamat po mga ka-recap sa inyong panunood at sana ay inyo po itong nagustuhan. Please like our videos and subscribe to our channel. See you soon. Bye!